Russian forces hindi nakapalag sa pagharang ng puwersa ng Amerika at 40 sundalong Russia inubos ng Ukrainian forces. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin ang video to. Now let's do this. Hindi nakapalag ang isang submarine at ibang mga naval assets ng Russia matapos harangin at akyatin ng US Navy SEAL ang isang tanker na ini-escort nito habang naglalayag sa North Atlantic. Ikinagalit ito ng Russia at sinabing wala umanong karapatan ng Amerika na kumpiskahin ang kanilang barko, habang kinundi na naman ng China ang mga aksyong ito ng Amerika. Talagang magkakampi talaga yung Russia sa kayong China no? Talagang nagtatag team talaga sila laban dito sa Amerika. Pero wala silang magawa ngayon kasi sobrang mainit ngayon ng Amerika no? Pinabuong detalye mamaya, habang iniulat naman ng Ukrainian Brigade na nasa 40 sundalong Ruso ang kanilang tinodas matapos umanong dumaan sa isang gas pipeline upang makatawid at umataki sa Ukraine. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ilang araw matapos ang isinagawang atake ng Amerika sa Venezuela, abay isang oil tanker na naman ang naglalayag sa ilalim ng bandila ng Russia ang hinarang at hinuli ng puwersa ng Amerika na inakusahan ng paglabag sa mga sanksyon ng Amerika. Ayon sa report, ang oil tanker na Marinera o dating Belawan ay naharang sa North Atlantic na mga puwersa ng Amerika matapos ang nasa 2 linggo umano nitong pagtatangka na dumaong sa Venezuela para makakarga umano ng krudo. Sa isang pahayag, sinabi ng White House na ang barko ay pilit umanong nagtatago o umiiwas sa mga puwersa ng Amerika sa karagatan para lang makarating sa Venezuela. Well, hindi uubra yan sa Amerika dahil sobrang high-tech ng kagamitan ng Amerika, hindi tulad ng kagamitan ng Russia at ng China na palpak. Kita nyo, na-detect talaga sila. At syempre, hindi na nga po makakapag-harvest o makakuha ng langis yung mga tanker na yan ng Russia at ng China kung sino mang kaalyado ng Venezuela. Dahil nga hawak na po ngayon ng Amerika ang Venezuela. Nagkakarga umano ang tanker ng krudo mula sa Venezuela at dumadaan ito sa Iran upang ibigay ang nasa 20% na langis, habang 50% naman sa Russia at 30% naman sa ibang mga kaalyado nitong bansa. Wala na, mahihirapan na sila dahil nga hawak na nga ng Amerika yung Venezuela. Sabi ko na nga ba magkukulaps ang lahat. Tama nga sinabi ni President Trump na umaasa yung mga neighboring country na yan sa langis na nagbumula sa Venezuela. Tulad nga po ng Colombia, sa Cuba, Mexico, lahat po yan. Pati nga po itong Russian, 50% patong sa Russia. Itong China rin, bagsak na rin ang negosyo. Kasi nga hawak na nga po ng Amerika ang langis ng Venezuela. Ngayon, nagingit-ngit sila ngayon dahil nga bagsak ang negosyo nila. Pero ngayon nga, nagtatago pa nga itong tanker na to, no? Pero na-detect talaga ng Amerika, so high-tech nga kasi ang kagamitan ng Amerika. Kaya wala, no chance para magawa pa rin nila yung gusto nilang gawin dito. Naman sa Russia at 30% naman sa ibang mga kaalyado nitong bansa at malamang ay para yan sa China. Kaya't sa huli, ang Russia ay nagdesisyon na mag-deploy ng submarine at ibang mga naval assets nito para umano i-escort ang nasabing oil tanker. Ngunit sa araw na iyon, abay wala namang nagawa ang ipinadalang escort ng Russia. Yan ang habang sinasabi natin padala ng mga ganyan, pero wala rin naman nagagawa pala. No, isipin yung Russia yan matigas yan si Putin. Pero bakit wala siyang ginawang kabalbalan dyan sa sa enkwentro na yan, no? At naharang talaga yan ng Amerika yung tanker na yan. Tapos di ba magnangakak sila, lalo na po yung China. China po talaga ang numero 1 tatamaan dyan. Dahil po talaga yung China ay malaki pong ininvest dyan sa langis dyan sa Venezuela. At syempre itong Russia. Pero itong Russia, hindi po natin aakalain na uurong ang bayag nito ni Putin, dito sa Amerika, dahil alam naman po natin to si Putin ay talaga pong matikas din po yan. Pero ngayon, sa galawan ngayon ng Amerika, mapupunan natin yung trajectory, talaga pong napakaangas po ngayon ni President Trump at talaga pong hindi siya nagbibiro. Kaya siguro hindi rin gumawa ng anumang kabalbalan dito si Vladimir Putin dahil alam niya na nasampulan sila. Alam niya na itong si Donald Trump ay talaga pong hindi nagbibiro at kapag kinanti niya to, malamang aatakihin talaga sila ng Amerika. Harangin at hulihin ito ng US Navy SEAL. Walang palag mga kabayan. Yep. Grabe. Napakaangas ng Amerika.
mapapansin nyo, no, lahat po ng sundalo ng American Navy SEAL, Delta Force, di ba? Grabe, napakagaling po talaga nila. Sobrang sila well experienced at praktisado. Talaga pong buong-buo yung mga dibdib ng mga yan kapag gumagawa po ng operasyon, no. Ang tindi. Kaya itong mga kalabang bansa ng Amerika ngayon, talaga pong umuurong na po talaga yung mga backlog nila. Talaga pong wala sila nagagawa, puro ngakak na lang po sila ngayon sa internet. Puro na lang sila propaganda ang ginagawa, lalong-lalo na po yung China at yung Russia. Matapos makumpiska ng Amerika, sinabi ng Russia na ang barko ay binigyan ng pansamantalang pahintulot na maglayag sa ilalim ng watawat ng estado ng Russian Federation. Dagdag pa ng Russia ay walang estado ang may karapatang gumamit ng puwersa laban sa mga barkong maayos na nakarehistro. Grabe, no? Sobrang ironic talaga ng mga pinagsasabi ng mga mga komunistang bansang to. Palibasa sila ngayon yung nasa-checkbait, no? Ngayon, ganun na rin ang sasabihin nila na walang karapatan ang Amerika na ganito, walang karapatan ng Amerika na ganyan. Kung tutuusin, no, sila yung talagang gumagawa ng mga ganyang bagay. 'Di ba? Sobrang ironic. No, ngayon, kumbaga kasi ito na, dumating na talaga yung karma nila. Ito na yung karma nila, yung Amerika. Ito na talaga ang pipigil sa mga ginagawa nilang kalokohan, no, sa mga bansa na lalo mahihina tulad natin, yung ginagawa sa atin ng China. Yun na nga po, no, nakaharap na sila nakatapat. Itong number 1 sa buong mundo na ang Amerika. Jurisdiksyon ng ibang mga bansa. I don't want to say that, but the fact is that the Russian ships, there was a submarine and a destroyer, they both left very quickly when we arrived. Sinabi naman ng kalihim ng depensa ng United Kingdom na si John Haley na sinusuportahan ng mga puwersa ng United Kingdom ang operasyon ng Amerika, ngunit hindi umano sila sangkot sa pagsampa o pagsakay sa barko. Well, hindi na kailangan. Kayang-kaya na ng Amerika yan. At inakita yun naman si President Trump, di ba, kung magsalita. Talagang pag nag-report din siya sa tao, talagang live na live at talagang kung ano talaga nangyari, yun ang sasabihin niya. No sugar coating, walang dagdag bawas, talagang kung ano yung ginawa ng Amerika, yun ang sasabihin niya. At sinasabi niya nga, no one comes close sa lakas ng Amerika. Prove na nila yan. Yung galawan nila, lalo na po itong pagpasok ng 2026. Napakatindi ng Amerika. Today, the US conducted a military operation to intercept the motor vessel Bella 1 in the North Atlantic on its way to Russia. The UK, at the request of the US, supported this operation as part of global efforts to crack down on sanctions busting and shadow shipping activity. The Bella 1 was falsely flagged. It was falsely flagged and subject to US counter-Iran sanctions. Following a request from the US, I authorised the use of UK bases and the deployment of Royal Navy and RAF assets to support the operation, including airborne surveillance and the RFA ship Tide Force. This was a US operation. No UK personnel took part in the boarding. The UK supported this action to achieve 3 objectives. First, isipin niya, no, meron talagang hidwaan din tong UK sa katong Russia. Pero pagdating dito, no, kumbaga parang hindi natin alam kung umiiwas sa iwas puso itong UK, no. Kumbaga hindi naman ako po kasi talaga kailangan yung tulong nila pagdating po sa galawan ng Amerika. Pero may suporta talaga sila na pinadala. Pero hindi doon sa doon sa tanker na yon, sinasabi niya, 'di ba? Parang pinipinpoint talaga niya na talagang wala silang partisipasyon sa ginawa ng Amerika, no. Kasi hindi naman natin kailangan malakas ang Amerika. To enforce counter-Iran sanctions. Second, to tackle the global security threat posed by expanding shadowy maritime activity. And third, to reinforce British homeland defence and security in this era of rising threats. We owe it to the Ukrainians to step up action on these shadow operations. And we are. This is why we're deterring, we're disrupting, we're degrading the Russian shadow fleet as a priority for this government. And of course, by assisting our US allies in taking this ship off the seas, we are protecting the British people and our nation. Yun. Habang ang China naman ay mariing kinundina ang mga aksyon ng Amerika magmula sa pagdampot kay Maduro at pagkumpiska sa barko ng Russia. Wala hanggang ganyan na lang kayo, China. Supot kasi kayo.
Palpak ang inyong mga kagamitan, lalo na po ang defense missile system nila. 'Di ba? Napahamak ang Venezuela ng dahil sa mga sa mga biniling bilyong dolyar na missile defense system nila nang galing sa Russia at sa China. Palpak. Basa-basa na lang nakubkob ng Amerika ang Venezuela ng walang halos 5 oras, no? Halos 2 hours nga lang po, no? At nakuha pa ang kanilang presidente na si Maduro. Akalain niyo yun, isang bansa, isang presidente, nakuha ng ganun-ganun lang. Ibig sabihin po nung talagang sobrang palpak lahat ng mga missile defense system na nakuha ng Venezuela galing sa China. Napakatindi nun. Araw-araw na lang putak ng putak ang China dahil Tama. ang totoo ay apektado umano ang kanilang pangangailangang langis mula sa Venezuela Yes. dahil isa ang Venezuela sa supplier ng langis sa China at Ang pasayo-sayo pa to si Maduro, nasaan ka na ngayon, no? Nasaan na? Kumbaga talagang na siya, speechless siya, nagugulat siya, no? Hindi man lang nila na-detect yung mga lumilipad na helicopter, yung Delta Force na nagpunta sa kanila. Pati yung mga fighter jets doon, wala. Pati yung nasa ground ng mga Delta Force na sundalo, hindi man lang talaga na-detect, hindi nakapalag. Palpak ang missile defense system na nanggaling sa China at Russia. higit sa lahat ay matagal nang interesado ang China sa Venezuela dahil sa langis nito. This is a typical act of bullying, a serious violation of international law, and a grave infringement on Venezuela's sovereignty that also severely undermines the rights of Venezuelan people. Grabe, no? Talagang uulitin ko ng uulitin, no? Ironic, no? Yung kanilang mga statement ng Russia, statement ng China, puro paglabag daw sa international law, no? Sa sovereignty. Mismong sila po yung gumagawa talaga niyan non-stop, lalo na po sa mga kapitbahay nilang bansa tulad po itong China, no? Diba? Hinaharas tayo, yung Pilipinas, hinaharas yung Japan, South Korea, lalo rin po yung Taiwan, pinapasok yung teritoryo, gustong sakupin, no? Tapos ngayon ganito yung sasabihin nila dito sa Amerika, diba? Sobrang ironic, sila po talaga mismong gumagawa ng mga bagay na yan. Pulpul tong mga to, kumbaga, kapag ginawa sa kanila yung ginagawa nila sa iba, ayan na po ang sasabihin din nila. Pero hindi nila po nakikita yung ginagawa nila mismo. Grabe. Infringement on Venezuela's sovereignty that also severely undermines the rights of Venezuelan people. 方对此强烈 China strongly condemns this. Hindi nga nagreklamo yung mga Venezuelan people sa ginawa ng Amerika. Nagbunyi pa ang milyong-milyong mga Venezuelan. Ano nga sabi nga nila, no? Matagal na po nilang gustong maliberate ang kanilang bansa. Dahil hirap na nga po sila. Bagsak lahat din po doon. Di ba? Walang halaga ang pera nila. Di ba? Grabe po yung yung karahasan doon. Ngayon po wala na si Maduro. Nagbubunyi silang lahat. Yung mga Venezuelan people. Kaya nga po ngayon ay hinawakan pa rin ng Amerika ang Venezuela at mag-aantay sila na makakuha sila o makapili sila ng matinong leader. Para nga po yon sa mga Venezuelan people. Dahil nga po matagal na po hirap na hirap ang mga Venezuelan people sa kanilang bansa. Kaya nga yung iba, di ba, nag-migrate na halos sa ibang bansa dahil hindi nga sila makapamuhay ng maayos sa Venezuela. I would like to stress that the legitimate rights and interests of China and other countries in Venezuela must be protected. The U.S. Kaya ganyan nga sila, di ba? Tawa ko dito sa caption niya, Goja Call. Ang kulit din ito ni John Rips, no? Ang ko dito, di ba? Kaya kasi ganyan talaga ang China. Kasi nga, bagsak ang negosyo nila. Malaki $1 billion kasi ang ininvest nila sa langis dyan sa Venezuela. Ngayon nga, hawak na lang Amerika, wala na silang magagawa. Bagsak ang negosyo talaga nila. Bagsak na nga ekonomiya nila, nawalan pa sila ng isang matinding negosyo dyan sa Venezuela. Tapos ang karir ni Xi Jinping. Halos wala na silang mapagkuhanan halos ng kanilang budget dito. O talaga ng hanap buhay. Move is in clear violation of international law, basic norms, international relations, and the purposes and principles of the UN Charter. China calls on the U.S. to ensure the At sa ibang balita naman mga kabayan, sa patuloy na bakbakan ng Ukraine kontra Russia, iniulat ng 77th Air Mobile Brigade ng Ukraine na nasa 40 sundalong Ruso ang kanilang tinodas sa isang atake. Wow. Ayon sa report, ay tinangka umano ng mga puwersang Ruso na gamitin ng isang pangunahing pipeline ng gas bilang isang palihim na ruta upang maglunsad ng isang atake sa posisyon ng Ukraine sa sektor ng Kupiansk. Ngunit ang operasyon ay natukoy at inatake ng mga tropang Ukraine. Grabe.
Ayon sa Ukrainian Brigade ay sinubukan umano ng mga tropang Ruso na samantalahin gamit ang pipeline ng gas sa Soyuz, pumasok at gumapang sa loob ng pipeline upang makatawid ng hindi umano nakikita. Ngunit tila mas mautak ang mga puwersa ng Ukraine dahil nakamanman pala at hinayaan sila makapasok bago sila bombahin. Grabe, no, malaking kudos po sa mga Ukrainian forces, no. Napakaangas po nila. Yung Ukrainian brigade na yan. Napakalupit, no. Talagang hindi rin sila talaga sila nagpapasawalang bahala. Talagang nakabantay talaga ang Ukraine. Isipin nyo, no, yung simula pala ng digmaan ng Russia at ng Ukraine. Talaga pong kala natin talagang makukubkob ng Russia ang Ukraine. Kasi nagsabi nga rin si President Putin, di ba, sabi niya na, correct me if I'm wrong, kung ilang linggo lang o ilang months lang ay makukuha na nila tong Ukraine. Pero 'di ba, hanggang ngayon po may digmaan pa rin sila. 'Di ba? Dati umiiyak na po ang leader ng Ukraine, humihingi ng tulong lalo po sa Amerika. Pero ngayon po, no, nakita po natin yung puso ng mga Ukrainian soldier o mismong mamamayan po ng Ukraine. Talaga pong palag-palag po sila sa Russia. At hanggang ngayon po may digmaan sila at talaga pong nakikita po natin dito yung puso na ilaban po nila ang kanilang inang bayan. Napakatindi po talaga ng mga Ukrainian forces. Kabila ng balakid ay patuloy na kumikilo sa mga puwersang Ruso sa hindi kinaugalian na pamamaraan upang masira ang mga depensa ng Ukraine. Kaya ang Ukrainian Brigade ay patuloy na aktibo sa mga operasyong pangkombat sa kahabaan ng Axis kung saan paulit-ulit na sinusubukan ng mga puwersang Ruso na gumapang patawid. At sa kahirapang makamit ng Russia ang mga tagumpay sa larangan ng digmaan, sinabi ng Ukraine na ang mga trupang Ruso ay lalong gumagamit ng mga walang laman na pipeline ng gas upang ilipat ang mga sundalo at supply sa ilalim ng frontline. Ayun lang po, no. Sana nagustuhan nyo ating reaction video. Mag-comment ka dyan sa baba. Kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat. At ilagay mo ang opinion mo sa nangyayari po ngayon sa hidwaan ng mga bansang to, lalo po ng Russia, China, at syempre na po ng Amerika. Grabe po yung Amerika ngayon, no. Talaga pong napakaangas po ni President Donald Trump kapag sinabi niya ay ginagawa niya. At hindi nga po makapalag itong China, lalo na rin po itong Russia sa ginagawa na hakbang na to, Amerika. Maraming salamat. Mag-like ka sa ating video kung gusto mo ating reaction video. Mag-subscribe ka na rin kung trip mo. Iingat kayo lahat. God bless and peace.